cross-examination na po tayo. Ako nga pala po si Brother Johnson Amican ng Pag-aaral Natin Ministry. So, sinacrifice po namin yung live namin ngayon para at least ay mapagbigyan yung invitation na isa sa maging moderator. So, nakita ko naman po yung rules ng debate po dito. Yun na lang po yung ating susundan. Dalawa naman po kami. So, thank you po sa inyong pag-antabay. Okay, maraming salamat Brother Johnson. So dadako na po tayo sa ating question and answer. So Brother Rayan, so you have 10 minutes, bro. All right. If ready ka na, bro, you may take your 10 minutes now. Yeah, I'm ready. All right, good evening, Sir Darwin. Ang una ko pong katanungan ay ganito. Naiintindihan mo ba talaga yung tema na pinatutunayan mo, yes or no? Yes. Yes po. Alright, salamat. Okay, go ahead. Next question. Yun okay, alright. Sige, pakisabi na lang ng next question, Sir Darwin, pagka wala ka nang idadagdag para diretso po tayo. Basta ihinto na ako. Next no worries, bro. Wait lang. Don't worry, nandito moderator. Moderator magsasabi ng next question, bro. Nasa rules natin yan. Go ahead, bro. Okay. Alright. Ang pangalawa ko pong katanungan ay doon po sa ginamit mong unang hari 6:32 at saka I think 8:6 hanggang 7. Doon ba sa binasa mo na naka-record naman, mababasa ba natin doon yung sacred images, yes or no? Ang sagot, hindi natin mabasa, pero kung babasa tayo ng talata, dapat natin intindihin. Nandiyan yan sa Nehemiah chapter 8, verse 8. Basa ka at intindihin mo yung binasa mo. So, imposible namang hindi ito sacred, ininagay sa next question. Holy of Holies. Okay, alright. Doon sa 2 Chronicles, I think, 2 Chronicles 3:7 at 10:13, alin po ang letra por letra? Kasi sabi mo kanina na hindi kayo nahirapan na patunayan yung tema dahil nabasa ninyo letra por letra. Ano po ang letra por letra doon sa 2 Chronicles binasa mo? Holy of Holiest or Sacred Images? Ang nabasa natin, ang Holy of Holies, at nabasa din natin na yung carved images ay nilagay doon. At sabi sa Psalm chapter 74, may mga kaaway ang Diyos. At dinurog nila yung mga sacred symbols natin. Ito refers to the sacred images. Alright. Salamat. At nabanggit niyo po yung Lucas, Matthew at saka Gawa 3 about po sa templo. Again, ang tanong ko po, meron ka bang mababasa doon na sacred images? Meron o wala? Ang sagot, sinagot ko na meron. Sa Psalm chapter 74, may mga away ang Diyos. Pumasok sa templo at sabi, dinurog nila yung mga sacred symbols nila. At nawala na yung mga sacred symbols nila. Objection po, Mr. Objection? Ano objection? Post time? Next question. Ang tanong ko po doon po sa Lucas, Matthew at Gawa, kanina yung sagot niya sa awit. Ngayon po ang tanong ko sa Lucas, Matthew at Gawa, ayan ba, mababasa ba o hindi yung sacred images doon? Okay, that's an objection. Wait lang po, Father Darwin. Wait lang po. Do you have counter objection or gusto mong sagutin yung tanong ni Brother? Sasagutin ko nang hindi tayo mabasa litra po litra dyan sa New wait lang po. Wait lang po. Sasagutin niya. So, Brother Rayan Puentes, pwedeng pakiulit yung tanong mo and then kapag sagot ni Father Darwin, itutuloy ko yung oras mo. So, you still have 7 minutes and 21 seconds, bro. Okay. Ang tanong ko po kanina ay doon ba sa nabanggit niyang Lucas, Matthew 21 at Gawa 3:1, meron ba doong binanggit na or mababasa ba doon yung sacred images? Ang sagot, wala tayong mababasa litra po litra dyan, pero implied. Dahil binabasa na natin, kung magbasa tayo ng Biblia, hindi lang isang talata. So, going back to Psalm chapter 74, yung mga kaaway ng Diyos ay pumasok
Ang sabi ng mga bayan ng Diyos, all our sacred symbols are gone. So, Next question. yung templo, Okay. Ay, yun bang binasa mo na awit na mayroon pong sacred symbols na nakasulat letra por letra? Ayan ba ay nakasulat sa Duway Rims version o ibang salin po yung binasa mo? objection, Mr. Moderator. No. Objection? Kahit anong Bible pwede natin gamitin. Okay. So, anong counter objection, Brother Rayan? Wala po naman akong tutol kung anong Bible. Ako po yung nagtatanong lamang kung Babasahin natin. na anong Okay, version yun kasi sige. wala kasing na ano eh. So, But, Mr. anyways, Anong moderator's time. Mm-mm. So, Bro Rayan, pwedeng pakiulit ng tanong and then, Good News Let's, Bible. or- Good News bro. Okay. Yung version ng tinatanong mo. or, yes, okay. So, next question tayo, bro. Go ahead. Okay. Ayun po, I think, I believe na kayo po ay isang pari. Ibig sabihin, kayo po ay nag-aaral ng theology. Ayun po sa inyong theology na pag-aaral. Ito bang, meron ba kayong aral patungkol po sa hermeneutics ng ang Old Testament siya po ay shadows of things to come? Meron o wala? Una-una, sa theology about sa Old Testament, it should be referred to the ating discussion ngayon is all about the New and Old Testament. Ang Moderator's templo sa Diyos time ay po. may sacred Moderator's time. images. Okay. Moderator's time. Father Darwin, tanong niya po, meron o wala? That is ay categorical. So, categorical yan- po muna, then we explain. Objection, Mr. Moderator, hindi po yan topic natin. So, it's focus on the sacred images, hindi sa background ko. Okay. So, then, Brother Rayan, meron ka counter objection? Wala po. I-rephrase ko na lang. Parang hindi Okay. kasi ako nagtatanong ng background, Mr. Moderator. Hermeneutics po ang ating... Okay. So, pwedeng paki-rephrase yung tanong mo kasi for him, that is his background. So, Yeah. Yun na lang. So, go ahead, Okay. bro. Paki-rephrase. Salamat, Mr. Moderator. I-rephrase ko na lang, Sir Darwin. Ang tanong ko po kasi, ang talagang pinakatanong is that we're talking about Old and New Testament. Kayo ba'y naniniwala that the Old Testament is a shadow of things to come? Na nasa Colossus kasi yun, pero hindi ko banggitin, hindi ko mo kasi yan nabanggit. Naniniwala po ba kayo na yung Old Testament ay shadows of things to come? Meron ba kayong paniniwalang ganun? Yes or no? Yan ang nakasulat sa Biblia, yes. Salamat. Dito Next po question. dito sa binasa mo, lalo na sa Exodo 25 at saka doon sa mga nabanggit mong talata, I think Ezekiel, na nabanggit niyo po yung Ark of the Covenant. Naniniwala po ba kayo na ang nagpapakabanal doon sa Ark of the Covenant ay yaong presensya na, literal na presensya ng Diyos na nasa gitna? Yes or no? Precisely. Yun nga ang binabasa ko. Naging banal yon dahil sa presensya ng Diyos. So therefore, naging banal din yung ribulto na yan dahil sa presensya ng Diyos. So sacred images. Sunod na tanong. Next question. Okay. At doon po sa New Testament na noon ang mga apostol ay sila po ay nangaral. Sila ba ay merong daladalang meron pa ba silang daladalang Ark of the Covenant noon na merong cherubim? Okay. So mini-mention yan ni sa Hebrew chapter 9 verse 4 na ito ang nakasulat sa Pwede- Hebrew Moderator's time. Ay, sa tingin ko po ay categorical. Meron bang dala o wala? Unang-una, hindi makita na litra po litra pero may implied sa Hebrew chapter 9 verse 5. Mini-mention sa New Testament ang larawan ng mga cherubim na simbolo sa presensya ng Diyos. Sunod na tanong. Okay, next question. We have still have 4 minutes and
4 minutes and 2 seconds, bro. Rayan, go ahead. Yes, doon sa Hebrews 9, noong binanggit po yung mga images like the cherubims at yung templo, siya ba ay nagpapahayag kung ano ang meron doon sa Old Testament or nagpapahayag siya sa New Testament times? Doon po sa context ng Hebrews 9. Nagpapahayag siya sa templo, sa Old Testament. At minimension niya sa New Testament hanggang sa New Testament. So, ito ay patunay na may sacred images talaga ang templo ng Diyos. So, yan ang punto natin ngayon. Next question. Okay. Again, may mababasa ba dyan na sacred images sa talatang sinusundan lang natin yung Hebrews 9? Meron ka bang mababasa dong secret images sa kahit anong salin, letra por letra o wala? Itong mga cherubim, secret images, inaamin mo na dito na nahan ng Diyos. Naging secret ito dahil sa presensya ng Diyos. Next question. Alright, sir, about sa templo. Noon pong ito'y giniba ni General Titus sa 70 AD. Ano po yung templo ng Diyos after that? Okay. Una-una, hindi na yan topic. Ang topic natin kung ang templo ng Diyos may secret images. So, before that, ano ba yung templo? Kahulugan ng templo, pwede naman tayo maging templo ng Diyos. Pero ang punto dito, ang templo ng Diyos may secret images talaga. Next question. Counter po, objection po, Mr. Moderator. Okay, pause time. Anong objection po? Do you accept that answer na wala po tayo, hindi po yun sa topic kasi I'm talking about templo. So now, ngayon, my question is, kung yung bang templo na nagiba, since we're talking about temple, ano po ba yung templo na after doon na nagiba ni General Titus 70 AD, ano po yung templo para ang next question ko doon kung meron pa bang sacred images kasi yan kasi yung topic. Is it out of the topic, Mr. Moderator, or should he answer that? Tanungin ko muna si brother, si father. Father, gusto mo bang mag-counter objection o gusto mong sagutin yung tanong niya? Mag-stick Meron lang ka tayo sa topic, bro. Na ang templo sa Diyos, patunayan ko na may sacred images. So, meron talaga. Nabasa ko na. So, gusto mong sagutin yun o pass muna tayo sa question niya? Una-una, bro, panahon ni Titus ay pag-iba niya sa templo, no? So, hindi yan nagpapatunay na hindi yan nangahulugan na masama. Okay, ang templo ng ko na po. Diyos ay walang secret images. Bro, Ryan, I think hindi niya gusto talaga sagutin yun. So, maybe we proceed into another question, bro, para umusad tayo. So, wala tayong magagawa doon. So, go ahead, bro. Dapat i-address po ng dalawa kung katulad kayo na tinanong mo kung sasagutin. Sasabihin ko, kasi in-stop natin yung yung oras. So, sasabihin, dapat, pag tinanong kung sasagutin ba o hindi, sasagutin. Para ang pagsagot, i-continue yung oras. So, yes. Hindi natin alam kung i-continue yung oras o hindi. Actually, that's why I'm asking Brother Rayan kung pwedeng ituloy na kasi hindi natin mapipilit yung kabilang panig na sumagot o hindi sumagot. So we have to continue. We still nakapost pa rin. We still have 2 minutes and 15 seconds. So ask natin si Brother Rayan. Bro Rayan, since wala tayong magagawa, even si Brother Johnson, no? Hindi natin mapilit si Father kung ano yung gusto niyang isagutin o hindi. So, yung ano po, maybe Brother Nash, ang gusto ko lang sana yung i-address nila para sasabihin natin continue na yung time. Kasi yes, bro. Ay sasabihin po nila para itutuloy natin yung time. Correct. Sagutin o hindi. Okay, tama. So, let's say hindi niya talaga gustong sagutin Yun yung nakikita natin.
So, let's continue. yes. Let's continue na lang, bro. Maybe you should make another question na lang, bro. So, you still have 2 minutes and 15 seconds, bro. Go ahead. Okay. Ang tanong ko po ito, parang ating dalawang tanong na lang, Sir Darwin. Let's go back to the Ark of the Covenant, yung dalawang kerubin po na nandoon at saka nandoon po sa pintuan o kaya nasa templo, sa loob ng templo sa Old Testament, ano? Ang katanungan ko po doon, kung wala po yung presensya ng Diyos doon na literal, na talagang nagsasalita, kung wala po doon, magiging secret ba yung inyong images doon sa Old Testament na ginamit mo o hindi? Ang nakapagbanal doon, yung presensya ng Diyos. At ginamit ng Diyos yon. Exodus chapter 25 verse 22, makipagkita ako sa inyong sa harap, in between, sa larawan ng mga anghel. So yan ang kaloob ng Diyos. Dahil dyan, napatunayan natin na merong secret images sa loob ng templo ng Diyos. Next question. I think i-wave ko na lang yung oras. I think na sa dalawang sagot na yun, ano niyan. Salamat po, Sir Darwin, sa sagot. Okay. You still have 1 minute and 1 second, so win-away mo na, bro. Confirm ko lang. Yes, Mr. Moderator. Pwede gamitin ko Okay, yung 1 sige, minute. sige. Okay. So, kung win-away mo na, set ko lang yung time mo sa 15 minutes. So, yan. Let us proceed, no? So, yan. So, wini-wave na niya kanyang oras sa pagtatanong. So, proceed na tayo sa presentation ng negative side. Ready ka na ba for your presentation, Brother Rayan Puerdes? Yes, Brother Nash, Mr. Moderator, I'm Yes. ready. Okay, kung ready ka na, you may take your 15 minutes now. Alright, magandang gabi po sa lahat at salamat sa pagpapaunlak, Sir Darwin. Talagang hinahangaan ko din siya as a priest ng Roman Catholic, mabait at magandang kausap. So ngayon, ang atin pong trabaho ay tayo po'y mag-negate po sa kanyang mga inilatag. Unang-una, atin pong pag-uusapan itong tema. Ano po? Kasi dapat na intindihin natin yung tema bago po tayo sumabak sa pagkikipag-usap. Dito, patutunayan ng affirmative na merong sacred images daw sa Old Testament at sa New Testament na templo or sa templo. Doon sa templo may sacred images. At atin po ngayong makikita na unang-una ay hindi po tayo tutol na may images sa Old Testament sa templo. I mean sa templo. Okay, sa templo. Old Testament, lalo na po doon sa first and second temple, ay hindi natin tinututulan na may images doon. Isa doon yung Ark of the Covenant na may cherubim. Kasi nga, hindi nga tayo against doon sa images sa Old Testament. At ang atin pong tututulan ngayon ay yung pong katagang sacred images na noon na atin pong tinanong ang ating maginoong kausap, mabait na kausap, ay wala naman palang mababasa doon sa kanyang mga ginamit. In fact, yung mga ginagamit niya, ang mababasa po doon yung Holy of Holies. Bakit po Holy of Holies doon sa templo? Dahil yun po nag-separate sa ibang mga rooms doon at doon yung Ark of the Covenant na inilagay kung saan nandoon ang presensya ng Diyos sa gitna ng cherubim. Kaya ito ay nagiging holy. Hindi po yung mga cherubim yung tinatawag na sacred doon. Hindi po natin mababasa yon sa mga sa Biblia. Kaya naging doon po tayo yung ating atin po itong talagang klaruhin na hindi po tayo tutol sa Old Testament may mga images. Ang tututulan natin yung sacred images at yaong sa templo ng New Testament. Yun po yung ating tututulan ngayon. Kaya dapat malinaw po sa atin yan na kasi yung mga binabasa, hindi po tayo against doon. Maganda po ang doon. Pero ipapakita po natin ngayon mga kaibigan, by the grace of God, kung kanino o alin po sa amin ang naggumagamit ng Biblia na with full honesty
on the context and also right hermeneutics or rightly dividing the Word of God, kung alin po sa amin ngayon yung honest na paggamit at wastong paggamit ng Bible. So unang-una, hindi natin mababasa. Sabi kasi, yes, totoo naman yung minsan kasi tumatakas tayo sa explicit at implicit, no? Pero example natin para malaman po ng ating mga manunood. So for example, ako, no, ang explicit na pagkasabi sa aking kasarian ay ako ay lalaki. Pero pagka implied, implicit po ang mga pagkasabi, sasabihin ko, hindi ako babae. Ang ibig kong sabihin, lalaki pa rin, pero hindi direct yung pagkasabi. Pero pagkasabihin mo, wala ka namang nabasang sacred images, tapos sasabihin mo, implied, ay wala po, hindi po natin ma-implied yung hindi mabasa. Okay, pag may sulat ako na mabasa nyo, na ako ay hindi babae, may nakasulat, ang inyong isipan o unawa na talagang lalaki yung sumulat at ako yun. No, hindi yung walang nasulat pero may na-implied ka. No? Hindi po ganun ang paggamit ng unawa na tama, mga kaibigan. Ngayon ay upang ang aim po natin dito ay maintindihan din ng ating mga kaibigang Katoliko na hindi po kami naninira o hindi po namin kayo hate. No, kami po ay gusto po namin kayong maliwanagan na sa pag-uusap na ito ay marami po tayong nakitang mga palusot. Unang-una, ang Old Testament na templo ay yaon po ay templo ng mga Hudyo dati na hindi pa po ito nagiba. No, nagiba po ito 70 AD ng General Titus. After that, hindi na po nagpatayo ng templo. Bakit? Kasi sabi niya, inamin niya kanina, na meron para sa hermeneutics nila, sa theology nila, that the Old Testament, that is the shadows of things to come. Kaya nga, mga kaibigan, Katoliko, pagka 70 Adventist po yung kausap natin, pagka sasabihin na bawal yung baboy, kainin, tapos mangili ng Sabat, na Sabado, bakit ang ating rason ay sa mga Israelitas lang yun? Ay doon lang yun sa Old Testament. Ngayon kung sacred images na ang tema, bakit po panay Old Testament tayo? Dahil wala po sa tamang paggamit ng Biblia. Dahil ang tamang paggamit ng Biblia, the Old Testament are shadows of things to come. Para po sa inyong kaalaman, ang templo ng Diyos, yan po sa Old Testament ay magiging mga mananampalataya. Saan po natin yan mababasa? Dito po natin yan mababasa sa Korinto, unang Korinto. Kaya nga, natanong natin kanina ano pa ba yung templo? Hindi po out of topic yun Ano po ang templo pagkatapos itong giniba ni General Titus? Dahil tatanungin natin sana kung saan na ilagay yung Ark of the Covenant kung meron pa. Dala-dala ba ng mga apostol yung Ark of the Covenant? Hindi masasagot yan. Dahil dito, sa 1 Corinthians, pwede bang makapag-share ako po ng makapag-share screen naman? Ito. Okay, share screen po tayo. Okay, ayan po siguro, na-share na. Okay. Alright. Dito po, ang sabi po dito kasi sa 1 Corinthians chapter 6 verse number 19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Kahit sa 3:15 ng 1 Corinthians, 3:15 po ang sabi po dito, if any man's, 16, know ye not that ye are the temple of God? Yung templo ng Diyos sa Old Testament, meron pa lang yung shadow, meron pa lang tunay na bagay. Yun lamang ay shadows of things to come. Ang tunay na bagay, lalo na sa sa New Testament, ang templo, yung mga mananampalataya. Kung ang templo ay ang mananampalataya dito sa mga sulat ng Apostol Pablo, paano magiging merong mga secret images yun? Wala po, mga kaibigan Katoliko, wala po. Dahil sa tamang paggamit ng Biblia, yung parte pa, ang Old Testament, parte pa po yun ng doon. Actually, Jesus Christ already
starting that, yung mga aral, pero yung mga kaganapan, like the Old Testament, na sinabi niya sa Hebrews chapter 9, nabanggit daw. Pagkabasahin niyo po yung Hebrews chapter 9, maintindihan niyo agad. Maintindihan niyo agad na ang writer po dito ay nagsasalaysay lamang kung ano po ang meron doon po sa Old First Covenant o ayan, ang covenant is testament. Old Testament po yan. No, again, hindi po tayo tutol na may images doon sa Old Testament. Totoo po yun dahil meron po yung significance sa New Testament. Yung presensya ng Diyos na nasa gitna ng kerubin ay nandoon na po sa mga mananampalataya dahil tayo yung templo ng Diyos at sa atin mananahan yung banal na Espiritu. Tayo po na mga Trinitarian naniniwala, the Holy Spirit is God, the third person of the Trinity. So therefore, yun pala yung ibig sabihin ng Old Testament, temple at saka yung presensya ng Diyos. Literal kasi yung nananahan. Kaya hindi natin ma-compare yung mga images ninyo sa images ng Ark of the Covenant. Dahil until now, kung meron pong Ark of the Covenant, kami po yung mauuna na doon, magsiservisyo at luluho doon. Kami po yung mauna. Pero dahil wala na po, dahil pinalitan yan ng Panginoon. Salamat, Sir Darwin, ikaw po'y umamin na talagang ang Old Testament are shadows of things to come. Kung shadows of things to come yun, ano ba ang things? Ano ba ang tunay na mga bagay? Kung yan lamang po ay anino, ano ba yung tunay na bagay? Ang tunay na bagay sa tamang paggamit ng Biblia, yung templo ay pinalitan, yung literal na templo, in fact, ito po ay nakasulat. Pakinggan po natin ang Panginoong Hesukristo. Tinututulan po natin yung sacred na word ng images dahil wala po noon. Dito sa mga, lalo na po sa mga salin ng Biblia na tinatanggap po natin, though you can use any as much as you can, pero sa amin kasi we have to use yung talagang totoong Bible. Dito kasi sa talata ng John 4, chapter 4, verse 23, sabi dito, but the hour cometh and now is when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. Sabi dito kasi, ang sabi ni Jesus Christ sa verse 21, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain. Meron kasing sa mountain, may mga templo doon na sambahan itong mga Samaritans. They cannot mingle with the Jews doon sa templo. At sabi niya, nor yet at Jerusalem. Kasi yung Jerusalem, nandun yung templo, doon sila sumasamba. Merong specific place of worship, yung Old Testament. Pero sabi ni Jesus Christ, darating ang araw na hindi na doon at hindi na sa mga templo na mga gawa ng tao, kundi dito na kahit saan dahil you can worship God because God is a spirit. You can worship Him in spirit and in truth. Pagka ang mga believers po ay magtitipon kahit walang templo, yan sila po ang templo ng Diyos. Nandyan ang presensya ng Diyos na nandoon nung una sa gitna ng kerubin. Kaya yung tema ay hindi po napatunayan. Madaling mabubuko yun pag tayo'y gagamit ng tama sa Biblia, mga kaibigan. Wala pong sacred images doon. In fact, ang pinaka-sacred o yung holy doon ay ang presensya ng Diyos. Kung wala ang presensya ng Diyos, namin niya kanina, kung wala ba yung presensya ng Diyos, magiging holy ba yung mga kerubin? Sabi niya, hindi raw, yun daw nakapagpabanal doon ang presensya ng Diyos. Tama yun. Kaya yung presensya ng Diyos, ang banal na Espiritu mismo, Diyos mismo, mananahan sa mga mananampalataya, yun ang templo sa New Testament. Kaya yung tema, may mga kunting tayo doon. Okay tayo, Old Testament, templo, may images. Pero wala pong secret images doon dahil yung secret ay yung holy, yun pong ang Diyos mismo, mga kaibigan. Okay. Kung okay ka na, you may take your 2 minutes, bro. Yes, concluding na po yung statement natin. Again, ang atin pong dapat na mabasa ay meron pong sacred images dahil doon sa New Testament. At kahit yung sacred na lang, mabasa din sa Old
Testament, pero yung pinaka-templo po natin, yung pinaka-punto natin yung New Testament, kasi nga andito po tayo sa New Testament times. Dito po tayo nagsisimula tayo sa iglesia from the Lord Jesus Christ, from the apostles down hanggang sa atin ngayon. Ano po yung templo na yon? Yun ba ay templo pa rin ng Old Testament or templo na mananampalataya? Ayan bang mga mananampalataya, palagyan pa ba natin ng mga images? I don't think so. Hindi po yan tamang paggamit ng Biblia at hindi tamang aral na dapat iwasan. Ay hindi po tayo against sa mga images. Kung meron kayong mga images dyan, wala po tayong against doon. Pero may pinaka-against po kami na hindi po tema ngayon. Pero wala na pong, bakit wala kaming sacred images or images? Bakit wala kaming images sa New Testament? Kasi sinusunod namin po yung tamang paggamit ng Biblia at ang mga apostol. Wala po silang daladalang Ark of the Covenant. Wala po silang templo ng Old Testament nung nagiba yun. Dahil hindi na po sila nagpagawa because the Bible says we are the temple of God. Doon po ang presensya ng Diyos, hindi na po doon sa gitna ng Ark of the Covenant. Nandito na po, banal na Espiritu, nasa mananampalataya, John 7:39. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig na may meron po kayong natutunan. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay.